Topic natin ngayon, yung request ni sir, long rides. Pero unahan ko kayo, hindi tayo magaling sa long rides. Wala tayo masyadong alam dyan. Konti, may alam na konti. Pero kasi kulang yung experience natin sa long ride. Ang na-ride lang natin na malayo, yung Manawag. Pero balikan din kasi yun, kaya medyo malayo. DRT. May mga napuntahan natin. Yun lang yung Baguio. So, yun. Para sa akin. So, yung mga tips na bibigay ko sa inyo, para sa akin lang to. Patulong na lang doon sa mga expert. Kung may dagdag kayo or may mali tayong sinabi, pa-correct na lang. Okay? Una para sa akin, yung ano muna. Focus muna tayo sa sarili natin. Yung condition nyo. Siyempre, long ride yan. So, mga ilang oras yan. Mas nakakapagod yan kaysa sa normal na ride. So, unang-una, dapat wala ka nararamdaman. Walang masakit sa'yo, walang masakit ang ulo, walang masakit ang ipin. Lahat ng makaka-distract sa focus mo. Basta walang kahit na komportable ka, yung damit mo, komportable. Walang makate, ganun. Kasi nakaka-distract yun. Tapos kung long ride, pagtagal, lalong mas nakaka-distract yun kasi sasama mo pa ng pagod yun. So unang-una dapat yung sarili mo kumpleto, tulog mo, walang nararamdaman, at physically fit ka. Or at least kung hindi ka pa sanay magmotor, i-gradual mo yung pag-angat mo ng distance. Huwag mong i-long ride kagad kung hindi ka pa sanay. Pero yun yung ginagawa ng karamihan, di ba? Pagka bago motor, long ride para break in kagad. Pero hindi. Pwede naman kung sanay ka na, pero siyempre kung gusto mo mag-iingat, ikonti-kontiin mo kasi kikilalanin mo pa yung motor mo. Or siyempre, di ba, pag bago yung motor, naninibago ka sa busina, sa signal light. Yun pa lang kung hindi mo kabisado yun sa bagong motor mo, ilo-long ride mo pa. Pero pwede, hindi naman sinabing hindi. Pero mas maganda kung hindi ka confident, kasi kasuhin mo muna lahat yun. 63, tagal naman. Focus tayo sa sarili natin. Tapos samahan nyo na rin kung hindi kayo nag-exercise, samahan nyo na ng core exercise. Kasi sa long ride, di ba minsan sumasakit yung wrist dito, kasi pupunta yung weight dyan kaya sumasakit. Kasi yung core natin hindi na siya stable. Parang hindi ka na makapag-ipit tangke. Kinaipit tangke, tapos yung core mo yung nagsusupport sa'yo eh. So kung mahina yung core, mabilis siya mapagod, mabilis sasakit yung likod mo, tapos lilipat sa kamay mo yung mga sakit. So ayun nga, yun yung sa core. Yun yung sa sarili na part. Tsaka long ride ka, alamin mo yung daanan, i-research mo yung mapa, i-plano mo yung mga rota, tapos try mong kabisaduhin yung mga landmark. Tsaka hanggat maaari, ito pala nakalimutan ko, hanggat maaari try mo muna na ikaw lang muna mag-isa. Huwag ka munang mag group ride, kasi kung group ride may peer pressure yun. Kung ikaw mag-isa, hawak mo yung oras mo. Okay, so sabi ko nga, huwag mag group ride muna. Kasi pag solo long ride, hawak mo yung oras mo. Dito sa point na to, since hawak mo yung oras mo, i-try mo kung kaya mong huminto ng every hour. Kung halimbawa nasa 7 to 8 hours yung biyahe mo, yung long ride mo, try mo mag-set since chine-check mo yung mapa, kinakabisado mo yung mga landmark, i-set mo rin yung kung saan ka hihinto. Itansyahin mo lang
Hindi naman kailangan exactly 1 hour huminto ka. Pero nasa ganun yung range. Kunyari, yun nga, 6 hours. Alam ba 6 hours? 6 hours yung long ride. Gawin mo, at least, pag alis mo, stop ka ng mga 1.5 hours. Kada 1.5. Oh. Teka lang, mukhang mali yata computation ko dun. Basta try mong magdamihan yung stop. Huwag mong pilitin na isang stop lang yung 6 hours. Hirap yun. 3 hours, 3 hours. Kaya mo lang 6 hours, 3, hindi pa rin kulang yun para sa akin. Yung mga 4, 5 para sulit. Kasi para na-stretch mo, hindi ka nakapag-stretch ka, nakapag-relax. Kasi pag pinipigilan mo mag stop over, parang pinipilit mo yung pagod mo diretso. Parang sa huli dumodoble yun parang exponential yung pagod ng pagtagal. Yun ang sa experience ko Kung hindi ka nag-stop over, pagkadating mo sa pinaka-huling stop over, wala, dalawa lang ginawa mo. Pagdating mo sa pinaka-huli, pagod na pagod ka. Kasi nga, exponential yung pagod dun. Sa tingin ko wala tong basis dito na backup na science. Experience ko lang yun. Mas mabilis ka mapagod pagka konti yung mo. Mas matindi yung pagod mo pala pagka konti yung stop over. Pero kung kinonti-konti mo yung stop over, okay yun. Mas malakas ka hanggang sa huling stop over mo. Ayun. So yun, sa stop over. Tapos syempre, kung long ride ka, syempre 'di ba, alamin mo din kung kailan yung araw. Pagdating doon, syempre check mo yung weather. Sabay mo na rin yung kung anong araw yon, kung anong traffic ba yung gantong araw, ganyan. Kung holiday ba yan, traffic yan, malamang. Mga ganun, alamin mo yon, tapos alamin mo yung panahon at para at least ready ka, handa ka na kung may ulan, o di syempre dalang kapote, lagi naman yun. So yun, so tapos yun nga, dahil nga sabi ko magdala ng kapote, so tansyahin mo yung long ride mo kung gaano kakatagal doon. O halimbawa, balikan ka lang, so pack light ka lang, isang araw lang yung dala mong damit, pang change of clothes lang. Pero kung mga 3 days, so 3 araw yung dala mong damit dapat, di ba? Pero syempre pack light, kapote, essentials lang. Pagka dominar yung motor mo, marami ka naman pwede mailagay, lalo na kung may side panniers ka na. Pero kung wala, box lang, pwede mo naman itali sa pillion seat yun, or sa ibabaw ng top box mo. Pero essentials lang. So wag mong kakalimutan yung tubig. Kaya sinabi ko na, isa sa mga dahilan na sinabi ko na teka lang, sinabi ko na damihan yung stop over, dahil yun sa sa tubig, para mag-rehydrate ka, para uminom kang tubig. Huwag kayo inom ng maandar kahit alam ko, kahit naka modular helmet ka, tapos meron kang lagay ng tubig dito sa gilid ng motor mo, huwag kayo inom ng maandar, delikado yun. Into mo lang saglit, kaya stoplight, so pwede kang kung malayo pa yung malayo pa yung countdown, pwede kang uminom doon. Pero sabi ko, marami stopover, damihan mo din yung inom mo. Kasi pag nade-dehydrate ka, maraming naapektuhan dun. Pati yung focus, yung paningin mo, ganyan. Pati yung reflex, naapektuhan yung pagka nade-dehydrate ka. Kasi pag dehydrated, maraming parang komplikasyon pag dehydrated. May hilo ka, parang gano'n. So wag dehydrated, mahirap. So ayun, tubig, karga mo yun lagi. Siyempre palit ng damit, kapote kung sakali umulan. Mabuti nang may dala kang kapote na maaraw kaysa umuulan tapos wala kang dalang kapote. So yun, backlight, weather, saka yung route, planuhin mo lahat maigi. Kahit di naman planado, basta may outline ka, alam mo
kung gaano katagal yung biyahe mo, kung ano yung mga dadaanan, saan yung traffic, tsaka may idea ka kung maganda panahon o hindi. Sunod, yung unang sinabi natin sa sarili natin, di ba? Susunod, yung motor naman natin. Siyempre, kailangan kondisyon yung sasakyan mo. Kondisyon dapat kasi yan yung maghahatid sa'yo. Siguraduhin mo lang na bago ang langis, makapal pa yung gulong mo, tama tire pressure, bagong change oil, ganun. Gulong mo may tread pa, kapal pa, walang mga butas. O nga pala, sa pagpapak, syempre kasama yung tools, emergency kit, mga Imodium. Kaya importante yung Imodium. Pag na-dehydrate ka kasi, pwede ka ma-LBM. So laban sa LBM, Imodium, loperamide. Tsaka yung syempre mga basic tools, tsaka yung pang pasak sa gulong, kung yun yung napili mo, or sealant, ganyan, tsaka pang bomba. So yun, nakalimutan ko sabihin yun, pero dapat basic, may kasama na dapat ganoon talaga. Okay, so balik tayo. May gulong, maganda pa yung gulong, walang butas. Eh minsan parang long ride, di ba? Ang hirap makakita ng vulcanizing. Pag napunta ka sa liblib, wala ka na makita mga sasakyan nakasabay, so wala pa makita mga tao. Tsaka makabahay-bahay. Ayun. So yun, kailangan mo kondisyon yung motor mo. Langis, brake fluid, coolant. So siguraduhin mo lang yun. Siguraduhin mo lang na fresh pa yung mga yun. Hindi naman kailangan palitan lahat. Kung bagong palit, okay lang yun. Pero kung halimbawa kailangan papalitan na sa susunod na PMS, kaka-PMS mo lang, pwede mo na palitan siguro yun. Sabay mo na yung coolant, preno, bleed, brake, yung disc, nakita yung sa caliper, ano nga yun, brake pad, yun, yung brake pad, siguraduhin mo na makapal pa yan. Kagaya sa atin dati, bakal na lang tayo. Buti pina-check ko pa yung. So yun, check mo lang lahat sa motor mo. Walang matigas, malambot yung manubela dapat, malambot yung shocks, basta maayos siya kondisyon. Check naman yan ng pag pini-MS, check naman lahat yan. Pero syempre kailangan mo pa rin alam mo pa din kung ano dapat i-check. Kadena, kung bago-bago pa, kailangan malinis at may lube. Importante yan. Kung medyo luma na, kung malapit ka na sa point na palitin, palitan mo na. Pagpaputulong ka na kadena, ang hirap nun. Pwede pang umikot pwede pa ma-stuck sa gulong mo yun. So yun, pero kaya para handa ka na. Tapos check mo rin yung tawag dito, kung gaano ka higpit, yung tamang higpit lang. Ang tawag dito, chain slack. Yun, kailangan tama yung chain slack sa specs ng motor mo. Mga moving parts, gumagalaw dapat lahat na maayos. Yung levers mo, preno, kambyuhan, check mo lang, basta kondisyon yung motor. Yun yung pinaka-importante. Sunod, syempre safety, gears, lahat yon kompleto sana, kung pwede, kung kaya. Kung yung long ride, piliin nyo yung gears nyo na pinaka-komportable. Yung ibig sabihin nyo, kung meron kayong jacket na pinaka-komportable kayo, hindi pinaka-komportable na madali isuot, masarap isuot, hindi. Ibig sabihin na yung feeling nyo, pinaka-safe kayo, yun yung suotin nyo. Pero syempre, huwag naman yung leather jacket kung pag long ride kayo, tapos matirik yung araw sa leather jacket, mainit yun. Yun na lang yung mga normal na jacket sa atin sa Pilipinas, yung mesh, yun yung kadalasan ginagamit sa atin kasi mainit sa atin, hindi naman sa atin, hindi malamig. So boots, kung kaya, gloves, lahat, head to foot, head to toe pala, lahat ng kaya mong suotin. Tapos sa safety, syempre yung traffic rules, alamin mo yun. Halimbawa, kasi kaya tayo nag-aalangan pumunta sa Clark, hindi ko alam yung doon.
Yung first stop, first to go. Hindi ko alam yun, hindi pa ako nakasubok ng ganun eh. Kaya ako minsan, niyayain ko sana si Mrs. doon, mag-breakfast. Dati nung bago yung motor natin, pero nag-aalangan ako kasi nga hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung mga ganong rules. So yun, ito yung traffic rules, sundin mo lang. Tapos kung may pupuntahan ka, alamin mo. Kagaya sa Baguio, may coding na yung motor ngayon doon. Sa Baguio, pag nakamotor ka, may coding na. Pero di ako sure doon ah. Sinabi lang sa akin eh, aakit ka ng Baguio, siguraduhin check mo yung coding, sabi sa akin. So, ayun nga. So lang, yung rules lang, alamin mo lang. Tsaka siguraduhin mo lang sundin mo. Kasi dinisign naman yan para maayos yung takbo ng traffic. Tsaka safe yung mga biyahe. Ayun, so yun nga, sundin nyo lang traffic rules, safety gears para mas safe. Tsaka syempre, yung mga kailangan mong dalhin, tawag dito, yung cellphone. Tsaka siguraduhin mo na nagpaalam ka. Tsaka o kaya may nakakaalam kung anong gagawin mo. Alam nila kung yung itinerary mo, kung saan ka dadaan, saan ka mag-i-stop over, sakali hindi kayo makontak. Alam nila yung ano, rota mo, or kung ano yung mga gagawin mo, kung ano, saan kang, kung matagal yung biyahe mo, kung saan hotel ka matutulog, mga ganun, saan apartment, kung kaya mo mag-iwan ng contact number ng mga tutuluyan mo, gawin mo. Hindi namang sinabi na ano, basta may nakakaalam, kahit sino, basta merong nakakaalam na close sa'yo, kaibigan mo, magulang mo, gano'n, misis mo, jowa mo, mga ganun. Basta dapat meron nakakaalam. Tsaka cellphone syempre, kasi kailangan mo mag-update. Every stopover dapat nag-update ka. Yari ka, hindi ka na makapag long ride sa susunod pagka hindi ka nakapag-update kung nasan na kayo. So yun, syempre yun nga, yung mga basic lang, yun lang yung mga alam natin. Sa riding naman, ano ba, long ride, niisip mo, bibilisan mo para tag dito, mabilis mo matapos, or konti lang yung pagod mo kasi nga mabilis lang. Hindi, yung tama lang, yung tamang speed mo lang, yung pasok lang sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Ganun lang yung riding style mo, kung ano, saan ka komportable. Kasi sinabi ko rin na huwag ka muna mag group rides. Diba sabi ko, para hawak may oras mo, may isa pang dahilan doon para ano, yung wala kang peer pressure, yung parang naiwanan ka sa singitan or hindi ka makahabol kasi ang bilis na magpatakbo. Yung peer pressure, malaking bagay yun sa ganun, kasi parang kailangan ko umabol, naiwanan ako, ganun. Or kagaya sa atin, di ba, nung kinikwento ko dati na nag-rides tayo, naiwanan tayo, ilang beses tayo naligaw. Kasi nga di tayo makasingit, may na tayo singitan. So hindi natin alam, lumiko na pala sila. Tsaka hindi natin inalam yung ano, yung daanan tsaka mga stopover. So yun, kaya sabi ko muna kayo mag group ride kasi may peer pressure. So ride at your own pace, tsaka sa skill mo. Pwede mo naman bilisan, pero wag, pasok pa rin dapat sa limits. Kaya mo pa rin dapat pahintuin yung motor mo, di ba? So yun, yun yung sinasabi ko. Kasi pagka pinipersa mo ng pinipersa, nag-adrenaline yun pag mabilis. Minsan naranasan nyo ba yun? Pagka inaantok kayo, patakboy mo ng mga isagad mo, may gising ka, nararamdaman mo, adrenaline yun. Pero yung adrenaline yun, pag constant ka naka-adrenaline, dire-diretso kang ano, humahataw, mapapagod ka dun, nauubos yun. Tsaka pag nawala yung adrenaline, bigla mo mararamdaman yung pagod mo. So talagang relax lang, mas malayo yung mararating mo kung mas relax yung takbuhan mo. Basta constant lang, huwag yung hataw bagal. Gawin mo lang gitna, mid lang, na dire-diretso.
momentum nung andar mo, mas madali, mas smooth yun, mas hindi nakakapagod, so mas malayo mararating mo kaysa yung hataw ka pero kailangan mo rin pumreno, hataw ka kailangan mo din pumreno, parang may ganun. Yung pace mo, yun lang yung gawin mo, huwag ka magmadali. Long ride nga eh, tagal talaga yun. Okay, so ang ganda ng panahon, no? Kulay blue lang, tapos may mga ulap. So yun lang yung mga tips natin. So sa mga expert, paki-correct kung ano yung mali or pakidagdagan. So kahit di expert, kahit yung meron kayong naiisip na kulang, kahit beginner ka, eh, may na-experience ka na ganito, so ayun, sama nyo na. Comment nyo, okay? So yun lang muna, pag may naisip pa tayo, gagawa natin ng updated version. Para syempre ganoon naman, hindi naman palaging steady lang kung ano yung mga dapat gawin. Hindi lang nagbabago naman yun pagtagal, di ba? Habang dumadami yung experience natin, nag-iiba yung pananaw natin. So ayun, okay, thank you na matindi. Hanggang sa muli, bye bye.